The Senate is under attack, was under attack. Unang-una po, for the record, all evidence points that there was no attack on the Senate. Maayong adlaw kaninyong tanan ug hinaot nga anaa kamo sa maayong panglawas karong adlaw. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Pakinggan natin yung manifestation na ginawa nitong si Senator Risa Ontiveros. Okay naman yung sinasabi niya eh. Tama naman yung reaction niya na sinasabi niya nga na parang walang nangyari. Yung reaction ng buong Senado, yung galaw ng buong Senado na para bang business as usual, yun ang sinasabi ni Senator Risa na parang walang nangyari. Kasi nga naman, bakit itong majority, kasalukuyang majority, wala ka man lang maririnig na reaction tungkol sa nangyari nung nakaraang May 13. Dahil kitang-kita ng mamamayang Pilipino na itong nangyari, hindi kagagawan ng sino man, kung hindi, yun mismong mga tao sa loob ng Senado. Kasi obvious na obvious. Again, uulitin ko. Hindi dapat ito pinagtatalunan kasi common sense lang ito. Kung tayo ay merong common sense, set aside natin yung politika, tingnan nyo yung mga facts. Unang-una, ano ang mapapala nitong NBI kung talagang sila ay papasok diyan ng puwersahan sa Senado? Pwedeng-pwede naman nilang arestuhin, kung aarestuhin talaga nila itong si Bato de la Rosa, dumaan sa main door. Dahil naniniwala sila na valid yung kanilang hawak na arrest warrant. Pangalawa, sinong siraulo, sinong may katok sa ulo, ang papasok from the GSIS building, which is the back door ng Senado, na alam mo naman, itong Senado puno ng mga Marines, puno ng mga pulis, bukod pa doon sa USAA na mga fully armed at naka-full battle gear. Itong mga NBI agents, sinabi nga ni SILG, wala namang suot ng mga battle gear. At kung ikukumpara natin, ang training ng mga Marines, training ng pulis, at nung USAA, dahil mga dating sundalo karamihan dyan at dating pulis. Kung ikukumpara mo sa NBI agents, na karamihan ay abogado at accountants, ano ang magiging comparison in terms of training at yung kanilang pagiging equipped para makipagbarilan? Hindi mo pwede ikumpara sa Marines yung training nitong mga NBI agents na mga abogado nga at mga accountants. Kaya, sinong loko-loko ang maniniwala na ang NBI ay mag-a-attempt pumasok from backdoor para makipagbarilan sa Marines, para makipagbarilan sa mga pulis na nasa loob na fully armed, para makipagbarilan sa mga security ng Senado na fully armed? Yan ang punto na sinasabi nitong si Senator Risa Ontiveros. Kumbaga, bakit hanggang ngayon, bakit ang Senado walang reaksyon diyan sa pangyayari? At alam naman natin na itong si SILG kahapon ay nag-report na ng findings nila. Ano pa bang investigasyon ang kailangan marinig nitong si Ambassador of Jesus Christ? Klarong-klaro yung report ng PNP, klarong-klaro yung report ni SILG na hindi nagkaroon ng pag-atake. Galing sa labas, galing sa building ng GSIS papunta sa Senado. Klaro na yun eh. Pero bakit hanggang ngayon, walang reaksyon itong si Ambassador of Jesus Christ na i-condemn itong si Aplaska, i-condemn itong mga USAA, i-condemn itong mga nagpaputok ng baril diyan sa loob. Dahil binaboy talaga nila ang Senado. Yun ang gustong marinig nitong si Senator Risa Ontiveros.
Hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari, na para bang hindi nabastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado at ang mga Pilipino. Hindi maliit na bagay ang nangyari dito. Ganito na ba talaga kababa ang inabot ng ating politika sa Pilipinas? Ito na ba tayo, Mr. President? Bakit wala kayong ginagawang statement laban dito sa nagpaputok ng baril? Walang nakitang bala na pumutok or walang nakitang bala na tumama sa building ng Senado. Wala. On the other hand, ang dami nga ng bala na tumama doon sa GSIS building. Kaya itong reaction nitong si Pia Cayetano, OA, pinaandar na naman nila yung kanilang PR campaign or yung kanilang mga PR drama. Pinaandar naman nila yung kanilang propaganda. Ang reaction nitong si Pia Cayetano, kunin na naman ang simpati ng mamamayang Pilipino. Kasi dito, sa pangyayari nito, obvious na obvious na itong pangyayaring ito ay kagagawan ng side ng Senado. Hindi ko muna sinasabing may kinalaman itong mga senador na to. Pero kung wala kayong kinalaman, wala pa rin kayong ginagawang statement, wala pa rin kayong sinasabing statement dito sa taong nagpaputok ng baril na nandito sa Senado. Bakit? Na para bang itong si Senator Ambassador of Jesus Christ, may inaantay pang ibang report. Ano yung gagawin mo? Paniniwala, magagawa kayo ng sariling report diyan sa loob ng Senado. Papagawa ka ng investigasyon diyan sa USAA. Most likely, gagawa ng report yan, pabor sa kanila. Ipipilit nila na atakihin sila ng NBI. At yun ang paniniwalaan mo. Ganun ba ang gagawin mo? Pastor Cayetano? Ambassador of Lord Jesus Christ? Kasi nag-report na, ang Malacanang nagbigay na ng statement na walang atake nangyari galing sa GSIS building na kung saan nandoon ang NBI. Kaya nga ulitin ko sinong si Raulo, itong mga NBI, mga abogado, mga professionals, mga accountants, walang training ito gaya ng training ng mga Marines, gaya ng training ng mga pulis. At itong mga USAA, mga dating pulis, mga dating sundalo, anong laban ng mga NBI agents na alam naman natin hindi battle tested ito? Na wala itong training sa pakikipagbakbakan. Alam natin yan. Tapos ipinipilit nyo, lalong-lalo na yung statement ni Cayetano nga na nagpilit pumasok ang NBI dyan sa building ng Senado. At isipin yung katangahan yan kung gagawin ng NBI. Isipin yung katangahan yan. Mga professionals pa naman yan, pagbibintangan mo ng ganyan. Isang maliit na pasilyo, nag-iisang pinto, doon papasok, aatake ang mga NBI? Ganun ba kahihina ang utak ng mga abogado? Ganun ba kahihina ang utak ng mga accountants? Yung mga ahente ng NBI? Para pumasok diyan sa punong-puno ng sundalo, punong-puno ng pulis, fully armed, naka-full battle gear, at sila wala namang battle gear na suot. At ang layo nga kung ikukumpara natin yung training niya sa pakikipagbakbakan. Ang NBI, nagdadala lang yan ng baril dahil nga sila ay mga law enforcer, pero ang assignment nila ay gumawa ng mga investigasyon. At katulad na ito, yung pag-aresto sana. Pero never silang nag-train ng katulad ng training ng Marines. Kaya alam ko yung punto or yung pinanggagalingan ng salita nitong si Senator Ontiveros. Bakit itong Senado, ni isa sa inyo, dyan sa majority, ni isa, wala man lang statement na kinukundina ninyo yung mga nagpaputok ng baril? Na siguradong-sigurado naman tayo at may statement na nga ang Malacanang na hindi kayo inatake dyan at imposibleng atakihin kayo dyan. Kaya yung reaction ni Pia Cayetano, nitong si Senator Pia Cayetano, OA, kamukha rin ng kapatid niya na nagpapanggap na ambassador ng Jesus Christ, ito naman nagpapa-victim effect.
Siguro po, para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, 2 pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. She has a 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin late na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, 2 pintuan na nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi din, sila ang security, sila ang elevator, women and boys natin, nandoon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. Pabiktima eh. Kinukuha ang simpati ng taong bayan dahil alam niya na ang sama-sama na ng tingin ng mga tao sa inyo. Ang sama-sama na ng tingin dito kay Ambassador of Jesus Christ na paluhod-luhod pa, padasal-dasal pa, pero wala na siyang ginawa noong mga nakaraang araw kundi suportahan at sabihin na inaatake sila ng NBI na ubod ng katangahan yan kung gagawin ng NBI. Ubod ng katangahan yan. Bakit nila ipipilit pumasok sa likod galing GSIS kung pwede naman silang dumaan sa main door? Bakit sila magpipilit pumasok dyan na punong-puno ng Marines, punong-puno ng Police at USAA agents or USAA security? Bakit nila gagawin yan? Para magpakamatay? At isipin mo, walang kataktika-taktika. Dadaan ka sa isang pinto. Isang maliit na pinto. Kahit na 10,000 NBI agent yan, napapasok niya sa loob ng pinto na yan, ubos yan. Ganyan ba katanga ang mga NBI agents natin? Papasok sila sa isang maliit na pinto na kung saan mahigit 100 ang nabaril ang nag-aantay sa kanila. Sasalubong sa kanila. Okay lang, mag-imbestiga kayo. Pero wag nyo lang ilalabas ang katawa-tawang findings ninyo kung sakali. Dahil hindi talaga matatanggap ng taong bayan yan. Kahit na magpaiyak-iyak pa dyan itong si Senator Pia Cayetano. Talagang ang pangit ng tingin ng taong bayan sa inyo. Ang pangit ng tingin dyan sa Senado ngayon dahil sa nangyaring ito. At lalong-lalo na, hindi tama ang reaksyon nitong mga senador na to. Itong lalong-lalo na itong si Senate President, Ambassador of Jesus Christ Cayetano. Hanggang ngayon, wala kang maririnig na kinokondem itong ginawang pagpaputok. May findings na ang Malacanang, may findings na ang DILG. Detalyado ang report nitong si SILG na sinasabing wala talagang pag-atake. Hanggang ngayon, wala kayong reaksyon. Dadaanin siya paiyak-iyak. Nakakatawa kayo. Masyado kayong pabiktim. Hindi makukuha ang simpati ng taong bayan na may common sense. Dahil kung titignan ninyo yung argument, kung titignan natin yung argumento ninyo, zero common sense kayo. Zero common sense kayo. Kung yan ang pinipilit yung theory. Kung yan ang pinipilit yung nangyari. Yung sinasabi yung papasukin ng NBI ang Senate nung mga oras na yan. Hanggang ngayon, pinipilit nyo pa rin siguro sa mind ninyo yan. Okay, given, halimbawa, hindi nyo alam. Assuming itong mga senador na to, wala man lang isa sa inyo na nakakaalam tungkol dyan sa gagawing pagpapaputok. Imposibleng walang go signal naman yan kay Bato de la Rosa. Pero, kung hindi nyo alam yan, definitely, ang inyong pag-iisip mapupunta kay Bato de la Rosa. Dahil, unang-una, very close itong si Aplaska kay Bato de la Rosa. I think, kabats niya pa yan. At maraming at ang pagkakarinig ko, taga Davao yan, at ang mga assignments yan, dahil na rin kay Bato de la Rosa. So, alam na alam niyo yung facts na yan. Ngayon, bakit, kung talagang hindi nyo alam yan, bakit si Bato de la Rosa man lang ay hindi nyo ma-pinpoint? Bakit si Bato de la Rosa man lang ay hindi nyo makondena? Bakit? Dahil ang laking tulong sa inyo. Dahil naipanalo nyo yung inyong numero sa pagiging Senate President itong si Ambassador of Jesus Christ dahil kay Bato de la Rosa. So kahit na nagwala itong si Bato de la Rosa, gumawa ng mga
eksenang nakakahiya dyan sa Senado, nagkandara pa sa hagdanan, at yung pagpapaputok ng baril na yan, kung wala kayong alam, imposibleng pati si Bato de la Rosa ay walang alam. Pero hanggang ngayon, wala pa ring naririnig sa inyo, sinasabi nyong, ito si Bato siguro ang mayroong alam dyan. Itong si Senator Bato de la Rosa siguro ang nag-utos diyan sa USAA, ang nag-utos diyan kay Aplaska na magpaputok ng baril, na gumawa ng eksena para makatakas siya. Bakit wala kayong sinasabi? Yan ang pinanggagalingan nitong si Senator Risa Ontiveros. Yan, yung sinasabing parang walang nangyari. Pero hindi pa rin tapos ang investigasyon, hindi pa rin namin sinasabi na kayong mga majority senators ay walang alam dyan. Pero assuming nga hindi nyo alam yan, bakit hanggang ngayon kahit si Bato de la Rosa ay hindi nyo kinokondem? Pati itong nagpaputok na baril na si Aplaska, hindi nyo rin sinisita. Wala kayong statement. Kahit na naglabas na ng statement itong si SILG, kahit na nagbigay na ng reaksyon ng Malacanang, tahimik pa rin kayo. Kaya hindi namin masasabing totally hindi nyo alam yan. At bakit itong si Jingo Estrada magsasalita ng tago nyo yung CCTV. Ang tono ng pagsasalita niya, medyo kakaiba. Ididetermine yan ni Ombudsman Boying Rimulya kung ano ang reaction na yan, kung yan ba ay talagang para i-safe keep yung CCTV o para itago doon sa mga mag-iimbestiga. Pero tapos na nga yan. Napilitan kayo ilabas yan dahil narinig, kung hindi narinig yung salita na yan ni Jinggoy, baka tuluyin nyo tinago. Kaya nyo nilabas yan dahil meron ng suspect kung talaga tuluyan nyo tinago yan. At doon sa mga video lumalabas talaga. Pati itong hinuli nyo, dinimanda nyo na volunteer driver talagang walang kaalam-alam. Kitang-kita doon sa video, nung habang nagpuputukan, nasa loob siya ng building, walang dalang baril. Kaya puro kayo dyan, no? Puro kayo OA. Puro kayo OA. Pinipilit yung kunin ang simpati ng taong bayan dito sa paiyak-iyak nitong si Pia Cayetano. Hindi nyo kami makukuha sa paiyak-iyak. Dahil common sense lang. Common sense lang ang magsasabi kung ano talaga ang totoong nangyari. Uulitin ko, unang-una, hindi ganun katanga ang NBI para pumasok galing na JSIS building, dadaan sa isang maliit na pinto, sasalubong ang mahigit 100 Marines at pulis. Kasama na ang USAA. Sinong tanga ang gagawa niyan? Sinong tanga? Pangalawa, meron silang hawak na valid na arrest warrant, bakit kailangan dumaan sa likod? Pwede naman silang dumaan sa harap. Okay? Kaya, hindi sapat yung sagot niyong paiyak-iyak. Hindi sapat yan. Doon pa lang sa pag-amin nitong si Aplaska na siya ang nag-voice challenge niya sa NBI at nagpakilala ang NBI. At inutusan niyang ibaba ng NBI ang baril. At nagbigay siya ng warning shot. Doon pa lang, wala na kayong kawala na maling-mali kayo. Maling-mali itong si Aplaska. Dahil security guard lang siya, hindi ko nilalang yung pagiging security guard, pero hindi siya authority para ganyanin niya ang NBI. Doon pa lang, buko na eh. Saan ka nakakita na isang security officer sisitahin ng NBI, ipapababa ang baril ng NBI at magpapaputa ka ng warning shot against NBI? Saan ka nakakita ng ganyan? Common sense again, Ambassador of Jesus Christ Cayetano. Common sense again. Saan ka nakakita? Authority, pinutukan mo ng baril. Na hanggang ngayon, wala kayong pagkundina na ginagawa. Yan ang pinanggagalingan nitong si Senator Risa Ontiveros. Again, ang masaklap lang sa inyo, na-identify kayo sa pagiging DDS na ang sinasabi ng marami, pag naging DDS ka, nagiging ob-ob ka, nawawalan ka ng lohika,
nawawalan ka ng common sense. At masyado nyong dinidisrespect ang ibang tao, ang nire-respeto nyo lang yung paniniwala nyo. Dinidisrespect nyo ang buong gobyerno, ang nire-respeto nyo lang mga sarili nyo. Parehong-pareho kayo ng amo nyong si Digong Duterte. Na ang paniniwala niya, siya ang pinakamataas sa lahat. Garon na rin itong si Sara Duterte. Nakuha niya ang mga ugali ng mga puon ninyo. Na kayo ang hari, kayo ang dapat paniwalaan, lahat ng sinasabi nyo ay tama. Pati gobyerno, mali sa inyo. Pati NBI, mali sa inyo. Ang pulis, malamang sasabihin nyo, ang investigasyon ng pulis na to, mali rin ito. Ang tama lang na pinaniwalaan nyo, yung mga sarili ninyo, mga tinamaan kayo ng magaling. Ganyan na ganyan ang mga trait, ganyan na ganyan ang mga pinapakita nitong mga katulad nyo na mga die-hard follower ng mga Duterte. Ganyan na ganyan kayo. Wala kayong respeto sa lahat ng tao, respeto sa mga organization. Ang nire-respeto nyo lang yung poon ninyo na si Digong Duterte at itong si Sara Duterte. Kaya ngayon, sa tingin ninyo, mga superior kayo. Walang gumagawa ng tama kundi kayo lang. Walang nagsasalita ng tama kundi kayo lang. Walang nagagawa ng tama kundi kayo lang. Lahat mali na para sa inyo. Wala kayong pinaniniwalaan kundi mga sarili ninyo. Ganyan na ganyan ang amo ninyo, ganyan na ganyan ang mga puon ninyo na si Sara Duterte at itong si Digong Duterte. Hanggang dito lang po muna mga kapatid, mga kabayan. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button. At importante po yung inyong subscription sa mga bago lang. At paki-like na rin po, mag-comment na rin po kayo, pilitin natin masagot yung mga komento ninyo hanggat kaya. At paki-share po natin sa ating mga kaibigan, mga kakilala, nang sa ganun lumaki ang ating audience at maraming makaalam ng ating mga pinag-uusapan topic dito sa ating munting channel. Maraming salamat po at mga kapatid, mga kababayan, magkita-kita po tayong muli.